Legit po talaga ito si Mabilis Cash, guys. Sa pangalawang bisis kong nag-loan ay inapruban kaagad ako sa halagang 13,500 pesos. At buo ko po itong natanggap. Isa po ito sa mga online lending app na mairekomenda ko po sa inyo. Hi guys, magandang araw po sa lahat. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay sabay-sabay nating i-review si Mabilis Cash. Ibabahagi ko po sa inyo ang aking karanasan kay Mabilis Cash, guys. Sundan nyo lang po ang bidyong ito dahil ipapakita ko po sa inyo ang mga sistema ni Mabilis Cash. Ituturo ko rin po sa inyo kung paano babayaran ang ating utang sa Mabilis Cash gamit ang ating GCash at Maya account. Kaya sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo na yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may mga reviews akong i-upload sa aking channel. So, let's go! Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, ito po yung 7,000 na niloan ko nung first kong loan dito sa Mabilis Cash, guys. I-recap ko lang saglit guys ha. At ito na po yung repayment plan guys sa aking 7,000 pesos na inutang. 4 na beses ko po siyang binayaran. At every 15 days ang due date nito. So 4 times 15 is 60. So 2 buwan po yun guys. So nung tinutal ko lahat yung aking nabayaran guys, ay umabot sa 8,309 pesos. So 8,309 less 7,000. So ang naging tubo sa 7,000 pesos guys ay 1,309. So 18.7% lang po guys ang interest rate sa 2 buwan. So 9.35% ang interest rate monthly. At dahil twice itong babayaran sa isang buwan, so 4.67% lang ang every 15 days na interest. So not bad guys. So ngayon guys, first time ko pa pong magbayad sa aking first loan dito sa Mabilis Cash. So ang babayaran ko ngayon ay itong first installment due date ko. So sa mga di pa nakakaalam kung paano magbayad dito sa Mabilis Cash, sundan nyo lang po ito guys. Actually guys, may 2 araw pa po ito bago mag-due date. So nag-advance payment po ako ng 2 days. So ngayon, ang una po natin gawin ay i-click natin itong pay. At ayan po, lumabas na po ang aking first amount due. So may mga repayment option dito guys. Pwede nating bayaran galing sa ating e-wallets, retail outlets, and direct debit. So ngayon guys, ang una kong gamitin sa pagbayad ay ang aking GCash. So i-click na natin itong e-wallet. So sa e-wallet guys, ang pwede nating kunan ng ating pangbayad ay GCash, Maya, ShopeePay, at Lazada Wallet. At dito naman sa retail outlets, pwede po tayo magbayad sa 7-Eleven, Cebuana Luelier, M. Luelier, USSC, at True Money. At dito sa direct debit guys ay Union Bank lang po ang available. So ngayon dahil sa GCash kukunin ang aking pangbayad, so i-click na natin itong GCash. At ayan po, GCash payment. So nakalagay na po dito ang ating contract number or ang ating reference number, ang amount na ating bayaran, at ang phone number na nakarehistro sa ating Mabilis Cash. At ito po ang instruction dito sa baba guys. Yan po ang susundin natin. So ang una po natin gawin ay kopyahin natin ang ating contract number. I-click natin itong may nakalagay na copy. At kung may mag-pop up na ganito, copy success, ay pwede na nating i-exit muna ang ating Mabilis Cash app. And then, i-open natin ang ating GCash account. At ayan po, ready na po ang ating pangbayad. Ang sunod po natin gawin ay i-click natin itong bills. And then, i-click po natin itong loans. At i-search po natin dito sa search bar, SkyPay. At ito na po, i-click natin itong SkyPay Loans. And then, ilagay po natin dito yung ating first installment due amount. Yung 2,077 pesos. May service charge pala ito na 10 pesos guys ha.
Pagkatapos niyan, dito na po tayo sa contract number. Long press lang natin itong box and then i-click itong paste at ayan po, nakalagay na po ang ating reference number at ang mobile number na nakarehistro sa ating Mabilis Cash. Next po ay ang ating email address. Actually, optional lang po ito guys kung nilagyan ko na lang for the receipt. Pagkatapos niyan, i-click natin itong next. And then click no, just pay bill. At ayan po, i-double check muna natin ang ating mga information na nilagay, baka may mali. At kapag okay na po, i-click natin itong confirm. At ayan na po guys, payment received na po. So i-save natin itong receipt guys, para in case magka-aberya ang ating transaction, may proof tayo na nakabayad na po tayo. I-click lang natin itong may download icon dito sa may taas sa gilid para ma-save yung receipt. At ayan po, receipt save na po. So pagkatapos kong nabayaran guys, pagbalik ko po sa aking Mabilis Cash account, ay ito na po nag-pop up sa aking dashboard. May loan amount na nakalagay na 3,700 pesos. So ngayon ko lang nalaman guys na ang Mabilis Cash pala guys ay isang revolving credit loan. Ibig pong sabihin ng revolving ay parang paikot-ikot lang yung pag-uutang natin. Halimbawa po ngayon nagbayad po ako sa aking first installment due date at pagkatapos kong nagbayad, itong in-offer na naman nilang loan amount na 3,700 ay pwede ko na itong i-loan na ulit kahit na may existing balance pa po ako dito sa Mabilis Cash. So yan po ang ibig sabihin ng revolving credit. At sa akin guys, hindi ko pa po kinuha yan guys. Hihintayin ko pa po ma-fully paid ko na po itong aking first loan. Saka na po ako mag-loan ulit. So ngayon guys, ang babayaran ko ngayon ay sa pangalawang installment due date ko na po. So ayan po guys, tatlong repayment due date na lang po ang naiwan. So nabayaran ko po itong second installment due date ko guys ay sa oras mismo ng due date ko. Muntik ko na kasi itong nakalimutan guys eh. Buti na lang po hindi pa ako lumagpas sa due date. Sa Gcash ko pa rin ito binayaran guys. Kaya i-skip ko lang po ang aking pagbayad guys ha. At pagkatapos kong magbayad sa aking second installment due date, pagbalik ko doon sa aking Mabilis Cash dashboard, ay ito na po ang nakalagay sa aking loan amount na nadagdagan po guys. Ang 3,700 pesos ay nagiging 5,500 pesos. So tumaas ng tumaas ang aking loan amount guys. Nadagdagan po ng 1,800 pesos. Napansin ko lang guys no, parang small amount lang yung dinagdag. So tingnan lang natin guys sa pagbayad ko sa aking third installment due date, kung ganun pa rin po ba ang idadagdag. So dalawa na lang po ang naiwan. So may isang araw pa guys bago mag due date. So nag-advance payment po ako ng isang araw. So ngayon babayaran ko na ito gamit pa rin ang aking Gcash account. So i-skip ko lang itong aking pagbayad guys ha. At pagkatapos kong binayaran ang aking third installment due date, pagbalik ko sa aking Mabilis Cash dashboard, ay ito na po ang halaga na nakalagay sa aking loan amount. So naka-timer pa po siya guys. Hintayin natin saglit. So ito na po guys, yung 5,500 pesos guys ay nagiging 7,200. So 1,700 ang dinagdag. Oy, medyo lumiit ha. Dati ang dinagdag ay 1,800, ngayon 1,700 na lang. So tingnan pa rin natin guys sa aking last payment guys. Susubukan ko mag-advance full payment ng napakaaga. And to make the long story short, ito na po, isa na lang po ang naiwan. So ito na po ang aking last payment na magjuju ngayong July 10, 2024. So dahil July 3 pa lang ngayon, mag-advance full payment ako ng 7 days. So tingnan natin ngayon guys kung lalakihan ba ang dagdag ng aking loan amount. Last payment ko na kasi ito eh. At magre-reloan kaagad ako. At ayan po may nakalagay na 7 days left.
pindutin ko na itong pay. At ang gagamitin ko ngayon sa pagbayad guys ay ang aking PayMaya account or Maya account. Sa mga di pa nakakaalam kung paano babayaran sa PayMaya, sundan nyo lang ito guys. So pindutin na natin itong pay. And then pindutin natin itong e-wallet. And then piliin natin itong PayMaya. So ganun pa din po, nakalagay ang ating contract number or reference number, ang ating amount due, at ang ating phone number na i-registered sa Mabilis Cash. So ganun pa din po, may instructions dito sa baba. So bago natin i-exit itong Mabilis Cash app, ay kopyahin muna natin ang contract number. I-click natin itong copy, at kapag mag-pop up na ito, copy success, ay punta na po tayo sa ating PayMaya account. At ayan po, naka-ready na ang ating pambayad. So ngayon guys, i-click natin itong bills. And then, i-click natin itong loans. Scroll up lang natin at hanapin natin ang SkyPay loans. So, ito na po guys. I-click na natin itong SkyPay. You are paying for SkyPay. So, ilong press na natin itong box sa may account number. And then, i-click po natin itong paste. At ayan po, nakalagay na po ang ating reference number. And then, ilagay po natin ang ating amount due. And then, ang mobile number na in-register natin sa ating Mabilis Cash. And then, click natin itong continue. Confirm payment. So, i-double check natin yung mga information na ating inilagay guys. At may service fee po siya na 5 pesos guys ha. At kapag okay na po, i-click na natin itong pay. Pay using, okay, may wallet po ang nakalagay. Pagkatapos yun guys, i-click natin itong continue. At ayan na po, confirm payment. Then i-click natin itong pay now. At ayan na po, payment successful. So i-view receipt muna natin guys, para makita natin yung detalye. And then dito sa baba, i-click natin itong share or save receipt para may proof po tayo kung sakaling magkaaberya ang ating transaksyon. Pag-click natin itong share and save this receipt, ito po ang lalabas. I-click na natin itong save to gallery. At ayan po, save na po siya. So ngayon guys, balikan natin ang ating Mabilis Cash account. Tingnan po natin kung magkano ang nadagdag na loan amount. So ito na po guys. Papunta na po tayo sa dashboard. At ayan po, ang 7,200 pesos ay nagiging 13,500 pesos. So nadagdagan po siya ng 6,300 pesos guys. Wow, ang laki ng dinagdag guys. So ang loan amount increase pala guys ay nagdidepende kung kailan po tayo magbayad o nagdidepende kung ilang araw tayo nag-advance ng bayad. So ngayon guys, dahil fully paid na po ako, susubukan kong i-grab itong 13,500 na in-offer sa akin. Kung legit po bang i-disburse nila kaagad sa aking account. So bago yan, titingnan muna natin ang loan term. So ganun pa rin po guys, 15 days pa rin ang per one term, pero naging 8 terms po siya guys. So 4 na buwan natin siyang babayaran. Pero may ibang option din naman dito guys. Pwede natin itong bayaran ng 6 terms at ang pinakamaiksi na term ay 4 terms. Siyempre, ang piliin natin ay itong long term, itong 8 terms. So bago yan, susuriin muna natin yung 4 terms guys kung ano po ang repayment plan dito. So i-click natin itong first repayment. So dahil July 3 ngayon, so July 17 yung first repayment ko kung sakaling ma-approve ako ngayon. So tingnan muna natin ang repayment plan nitong 4 terms. I-click na natin itong may arrow. So sa 4 na business nating bayaran ito guys, ang mababayaran natin lahat ay nasa total na 16,024 pesos. So i-list natin yan sa 13,500. So ang naging tubo niyan guys ay 2,524. Sa 2 months lang po yan guys na ating bayaran. So ganun pa rin po guys, 18.7% ang 2 months interest. So kung mahaba na term ang pipiliin natin,
mas lalong lalaki din po ang interest rate. So ganun din po yan sa 6 terms guys. 9.35% pa rin ang interest rate monthly. At dahil 3 months ito, ay maging 28.05% ang interest rates. So dahil ang pinili ko ay itong 8 terms, so ito po yung repayment plan ng 8 terms. So 8 beses ko po siyang babayaran guys. At sa bawat installment due date ko, ang mababayaran ko ay 2,280 per 15 days po yan guys ha. At nang tinutal ko lahat yung mababayaran ko guys, ay umabot sa 18,247 pesos. So ilis natin yan sa 13,500. Ang nagiging tubo ay 4,747 pesos. Sa 4 months na po yan guys. So okay na po yan siya guys. Ikumpara natin sa ibang online lending app. Ito po ang pinakagusto ko dito sa Mabilis Cash guys. Dahil makikita natin yung repayment plan, makikita natin yung kung magkano ang mababayaran natin habang tayo'y nag-a-apply pa. So ngayon guys, i-confirm ko na ito, i-click ko na itong confirm, at i-disburse ko na ito sa aking bank account. Ang paraan sa pag-transfer na ating inutang dito sa Mabilis Cash guys, ay i-click na natin itong withdraw. At ayan po, loan confirmation. I-double check natin ang ating loan confirmation. Nakalagay na po dito ang ating loan amount na 13,500 pesos. Loan term, 8 terms. Equivalent po yan sa 4 months to pay. Ang aking first repayment date, July 17, 2024. Dahil July 3 ako nag-apply. At nakalagay din po dito ang ating repayment amount kung magkano ang babayaran natin lahat. 18,247 pesos. At nakasave na rin ang aking bank account na pagtransferan ko ng pera galing dito sa Mabilis Cash. Ang next na natin gawin ay ilagay po natin dito yung OTP na sinend ng Mabilis Cash sa ating mobile number na i-registered. At pagkatapos natin malagyan ng OTP, ay ito po yung mag-pop up, submit successfully. And then mag-pop up ito. Siyempre, love ko to, pinindot ko tong still loving it. So ayan po, under review na po ang aking application. At may note dito sa baba, the review process may take up to 1 working day. Please be patient. Sa akin guys ay wala pang 5 minutes, ay ito na po yung result. Review passed. Please be patient. We are paying 13,500 pesos for you. Please pay attention to your account information. At pag-open ko sa aking Union Bank account guys, ay pumasok agad yung 13,500 pesos na buo. Wala pong bawas guys. At kapag hindi agad pumasok sa account nyo yung niloan nyo dito sa Mabilis Cash, ay hintayin nyo lang po daw within 24 hours. At kapag na-transfer na po sa ating account yung inutang nating pera dito, ay mag-back to zero na po ang loan amount na nakalagay dito sa ating dashboard. At dito sa Mabilis Cash guys ay hindi ko naranasan na may nagtitext or may tumatawag, lalo na kapag palapit na ang ating due date. Kaya nga muntik ko nang nakalimutan ang second installment due date ko sa pagbayad. Dahil wala po akong text reminder na natanggap galing sa kanila. Di katulad ng ibang ula dyan na 3 days pa lang before due date, ang dami na pong tinitext, ang kukulit. Yung iba naman nagbabanta na. Kaya uulitin ko, lagi pa rin tayong mag-iingat sa mga ulan na ating ina-applyan. And that's all for today's video guys. Sana may natutunan po kayo. At huwag kalimutang i-like ang video ito at pakishare na lang sa iba. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga videos na i-upload. Goodbye, God bless.